Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ito po, komentuhan na po natin. Ito pong pahayag ni Congressman Emerson Pascual na real talk po ang mga buhaya at maleta boys di umano ang maleta gang dito po sa House of Representatives na tinatawag na House Committee Injustice. Tamang-tama po ito at puro po ito patama sa mga magnanakaw na pinoproteksyonan po ang kanilang mga sarili di umano. Pakinggan po natin ang pahayag ni Congressman Emerson Pascual, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin at panuorin. My feelings for you is now. Tayong lahat sa kumiting ito, hindi lang dito, buong Pilipinas, lahat tayo ang gusto lumabas ang katotohanan. But we must also be mindful of our role. Hindi po ito trial. This is not Senate. Our role is limited. Just to determine the probable cause. Kung mayroon tayong sapat na ebidensya, ma-establish sa kumiting ito, hindi natin kailangan ng iba pang ebidensya. Hindi tayo magsasabi kung guilty o hindi ang Vice President. Pag mayroon tayong naipon na matitibay na ebidensya, testimonya ng mga tao, public records, dali natin sa Senado. Totoo ang sinabi ni Madam Chair, Jinky Luistro. Ang kahon ang magbibigay ng linaw sa lahat. Subalit, sumasang-ayon ako kay Congressman Benny Abante na sa takdang panahon sa Senado, doon natin ito buksan. Opening the box now may blur the line between our function and that of the Senate. Dapat hayaan natin sa Senado buksan ang kahon. That's all, Madam Chair. Salamat. Tayong lahat sa kumiting ito, hindi lang dito, buong Pilipinas, lahat tayo ang gusto lumabas ang katotohanan. Yan po mga kababayan. Buti pa itong si Emerson Pascual. Hindi po ba, mga kababayan? At lahat po na ebidensya na sinasabi nila, mga kababayan, yung matitibay, ipunin na nila. Hindi po sila Senado. Ba't ayaw pa nilang dalhin sa Senado? Kasi nga po, hindi na po part ng impeachment yung ginagawa nila. Malayong-malayo na po sa part of impeachment. Yung gusto nilang i-impeach ang Vice President. Unang-una, ang Vice President ay naging Vice President na siya po'y impeachable noong 2022. Pero ang hinahabol po nitong mga tao na ito na fishing expedition, magmula pa nung magnegosyo, mga tax income, mga sinasabing buwis, noong pang panahon na siya ay hindi Vice President. Mga kababayan, idinadawit na po nila yon. Pati po ang mga negosyo ng Vice President. Hindi po ba? Kaya nga po tinatawag na fishing expedition. Naghahanap po sila ng ebidensya. Kaya nga po lahat ay ginagawa nila. Lahat po ay gusto nilang gawin. Buksan ng buksan. Dahil hindi naman po talaga ang pakay nila ay dalin agad sa Senado. Ang pakay po nila, totoo po, ay siraan muna na siraan ang kredibilidad ng Vice President. Dahil alam naman po nila sa sarili nila na napakahirap pong i-impeach ang isang Vice President na wala naman po talagang ginawang malaking korupsyon ayon sa kanila. Isang damuka lang ibinibintang na korupsyon na hindi naman nila mapatunayan, kaya nga puro fishing expedition ang ginagawa. Hindi po ba? At lahat po ng ginagawa nila, pati ang pagbubukas ng box galing po sa BIR ay questionable dahil po may batas. Meron pong bank secrecy law at meron pong AMLAC. Hindi po ba may batas din po para dyan? Hindi po basta-basta pwedeng buksan yan. Hindi po ba marami pa pong kailangan dyan na pag-usapan sa korte. At siyempre,
yung mismong commander-in-chief ay magbibigay din ng pahintulot. Kaya itong si Congressman Emerson Pascual, yung sinasabi niyang mabubuksan din daw po, dapat ay mabuksan din daw po yung box doon sa Senado. Questionable pa rin yan. Questionable din po yan, Congressman Emerson Pascual. Mahirap din pong buksan yan, lalong-lalo na kung hindi po kasama yan sa impeachment ng Vice President. Hindi na po saklaw ng kanyang pagiging Vice President yang mga sinasabi niyong mga box na yan. Ang Vice President, ang dapat ma-impeach sa kanya, yung pondo ng taong bayan na panahon na siya ay Vice President. Hindi po ba? Ginagawa niyo pong tangat bobo mga Pilipino Ini-impeach niyo ang Vice President kung saan-saan niyo dinadala. Pero ang impeachable ng Vice President, yung panahon niya lang, 2022 hanggang 2026, hanggang 2028. Hindi po ba? Yun po ang impeachable sa kanya. Meron po ba silang napatunayan doon? Wala. Kaya nga fishing expedition na lang At kasama po ang mga paninira at pagpapabagsak dahil alam naman po nila na hindi po sila mananalo sa halalan. At alam din nila sa sarili nila na lahat ng ninakaw nila, isusuka nila yan pag naging presidente si Inday at makukulong pa sila. At kung ayaw nilang makulong, bibili sila ng golden visa, di umano. At mag-a-apply sila ng asylum katulad nung ginawa ni Saldico. Di umano. At hindi naman papayag si Inday na hindi po makuha ang mga hayop na yan. Hindi po ba? Mga kababayan. At dito po kay Congressman Emerson Pascual, meron po siyang point. May point po siya mga kababayan. May point po siya. Tigilan na! Kung may matitibay na ebidensya, dali na natin sa Senado at nang magkaalaman na. Kasi limitado lang naman talaga ang pwede nyong gawin dyan. Limitado lang ang Kongreso. Maghanap lang kayo ng matitibay nyong ebidensya, lalong-lalo yung nag-i-impeach sa Vice President. Maglabas sila ng matitibay na ebidensya at yan lahat na yan ay sasagutin ng Vice President sa tamang forum, ang Senado. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang walang kakwenta-kwenta na hearing dyan po sa tinatawag na House Committee Injustice, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga patuloy na nagsusubscribe at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Felipe Shapno, Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershon ng Canada, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, kay Jesus Valdepena, kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, kay Rolando Guerrero, kay pangalan nito, kay Lucy and Adrian ng Miami, kay Andrea and Aldo ng Orlando, Florida, at kay Mami LB, at kay Tatay Dinero. Kay Tatay Dinero, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Muli po mga kabayan, dasal-dasal lang po tayo. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye!